Halos lahat ng Pilipinong isinilang noong mga panahong iyon ay may baong alaala na mga kantang minsang pinakinggan natin nang walang iniintinding problema sa mundo. Mga kantang kwela, simple at may kakaibang tunog pero tumatama sa puso na hindi natin makakalimutan. Sino ba naman ang hindi mapapangiti sa Butchikik, Philippine Geography, Magellan at napakarami pang awiting sabay-sabay nating kinanta, tinawanan at minahal. Pero sa likod ng tawanan at kasiyahang dala ng mga kantang ito, may isang lalaking naglakbay mula sa simpleng pangarap hanggang sa pagiging bahagi ng kasaysayan ng musikang Pilipino. Isang singer, songwriter, composer, aktor at comedian. Isang artistang hindi lang nagpasaya, kundi nagpatunay na hindi kailangang seryoso ang musika para maging makabuluhan. Mga tropa, halina't balikan natin ang buhay, tagumpay, at iniwang pamana ng isang alamat ng kasiyahan, ang King of Pinoy Novelty Song na si Yoyoy Villame. At bago tayo magpatuloy sa kanyang kwento, kung gusto mo ng ganitong mga nostalgic at storytelling na mga video tungkol sa mga artistang minsang naging bahagi ng ating kabataan, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong minsan nating minahal at minsan ding nakalimutan. Dahil ang mga alaala kapag binalikan, muling nagbibigay ng inspirasyon. Kaya simulan na natin. Si Roman Tesorio Villame, na mas kilala ng buong bansa bilang Yoyoy Villame, ay isinilang noong November 18, 1932 sa tahimik at simpleng bayan ng Calape, Bohol. Isa siyang probinsyanong bata na lumaki sa mundong malayo sa entablado, kamera at palakpakan. Bunso siya sa 10 magkakapatid sa isang pamilyang ang tanging yaman ay sipag, tiyaga at pag-asa. Noong panahon na yon, hindi marangya ang kanilang buhay. Ang kanyang ama ay isang mangingisda, araw-araw humaharap sa dagat upang may maiuwi sa hapagkainan. Samantalang ang kanyang ina naman ay isang tindera na nagsisikap kumita para masuportahan ang malaking pamilya. Sa gitna ng kahirapan, namukod tangi ang batang si Yoyoy. Siya ay masiyahin, palabiro at mahilig kumanta. Isang batang kayang magpasaya ng buong paligid kahit walang hawak na instrumento. Tuwing may pagtitipon sa kanilang lugar, madalas siyang nagiging sentro ng atensyon. Hindi dahil sikat siya, kundi dahil natural sa kanya ang pagpapatawa at magbigay ng saya. Sa murang edad, natuto na siyang gumawa ng sarili niyang mga kanta. Para kay Yoyoy, ang musika ay hindi komplikado. Ito ay hinuhugot lamang sa kanyang mga karanasan na nakikita sa paligid at simpleng buhay sa probinsya. Habang nag-aaral sa elementarya, ginagawa niyang libangan ang pagsusulat ng mga awitin. Walang formal na aral, walang mamahaling gamit, tanging imahinasyon at obserbasyon sa totoong buhay ang kanyang pinaguhugutan. Ngunit tulad ng maraming batang Pilipino noon, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Nang tumungtong siya sa sekundarya, napilitan si Yoyoy na huminto sa pag-aaral, hindi dahil sa kakulangan sa pangarap, kundi dahil sa pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Pinili niyang isantabi ang sariling ambisyon upang tumulong sa kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. Isang sakripisyong karaniwan, ngunit mabigat, lalo na para sa isang batang may pusong puno ng musika. Makalipas ang ilang panahon, sumama si Yoyoy sa Philippine Army upang magsanay. Para sa marami, ito ay simbolo ng disiplina at seguridad. Ngunit para kay Yoyoy, unti-unting napagtanto niya na hindi dito tumitibok ang kanyang puso. Lumipas ang mga taon at dumating ang sandaling kinakailangan niyang pumili. Dito ay pinili niyang magpaalam sa hukbong sandatahan. Dahil sa kabila ng katatagan at dangal ng propesyon, hindi siya masaya sa landas na kanyang tinahak. At minsan sa buhay mga tropa, ang pinakamahirap na desisyon ay ang iwan ang isang siguradong daan para sundan ang isang pangarap na hindi mo pa alam kung saan ka dadalhin. Ngunit dito pa lamang nagsisimula ang kwento dahil ang batang minsang nagpapatawa lamang sa kanilang baryo ay nakatakdang magbigay ng ngiti sa buong sambayan ng Pilipino. Pagkatapos magpaalam sa Philippine Army, hindi pa rin malinaw kung saan talaga dadalhin si Yoyoy ng kapalaran. Sa halip na entablado, manibela muna ang kanyang hinawakan. Naging jeepney driver si Yoyoy at bumabiyahe araw-araw sa Baklaran. Sa gitna ng alikabok, usok, ingay ng kalsada at sigaw ng mga pasahero. At sa loob ng halos 10 taon, dito niya binuo ang isa sa mga pinakatahimik ngunit pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Masaya siya sa napili niyang hanap buhay. Sa bawat pasada, may baon siyang ngiti.
kwento, at minsan ay may mga himig na siya lamang ang nakakaalam. Habang umaandar ang jeep, umaandar din kasi ang kanyang imahinasyon. Noong mga panahon na yon, kapag may pagkakataon, sumasali siya sa mga amateur singing contest sa Plaza Miranda sa Quiapo. Lugar nga ito ng pangarap ng maraming manganganta. Isang entabladong bukas para sa lahat, pero hindi patas sa lahat. Paulit-ulit siyang sumubok, ngunit hindi siya pinalad na manalo. Hindi dahil wala siyang talento, kundi dahil ang kanyang tonong Bisaya. Isang tunog na noon ay hindi pa tinatanggap ng mainstream. Sa bawat talo, may kirot. Sa bawat palakpak para sa iba, may tanong sa sarili. May puwang pa ba ang katulad ko sa mundong ito? Ngunit hindi sumuko si Yoyoy. Noong 1965, nagdesisyon siyang bumalik sa Bohol. Mula sa jeepney driver, siya naman ay naging bus driver. At dito unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang kwento. Habang bumabiyahe ng bus sa mga kalsada ng probinsya, dito niya isinilang ang mga kantang puno ng katatawanan, obserbasyon at simpleng katotohanan ng buhay. Dumating nga sa punto na halos kainggitan na siya ng mga kapwa bus driver. Hindi dahil sa sahod, kundi dahil mas pinipili ng mga pasahero ang bus na siya mismo ang nagmamaneho. Hindi lang sila sumasakay, nakikinig sila, natatawa at nag-e-enjoy. Dahil dito naging malapit siya sa kanyang amo, isang taong hindi lang nakita si Yoyoy bilang driver, kundi bilang isang talento na naghihintay lamang ng pagkakataon. At dito nga isinilang ang kanyang unang kanta na Magellan. Nang marinig ito ng kanyang amo, agad niyang nakita ang kakaiba at malaking potensyal. Isang awitin na hindi perpekto pero tunay at kakaiba sa lahat ng maririnig noon na awitin. Hindi nagtagal, nagpasya ang kanyang amo na siya ay tulungan. Noong 1969, isang malaking desisyon ang ginawa. Isinara ang bus company at nagtayo ng isang recording studio para lamang maitala ang mga kwelang awitin ni Yoyoy. Sa panahong iyon ay sikat na sina Victor Wood at Diomedes Maturan at halos wala pang recording studio sa Bohol. Isang malaking risk, pero minsan ang paniniwala ng isang tao ay sapat na para magsimula ng isang alamat. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil dumaan si Yoyoy sa panlalait, pangmamaliit at pagyurak sa kanyang pagkatao. May mga nagsabing wala siyang itsura. May mga nagsasabi rin na walang mararating ang ganitong klaseng musika. Ngunit sa kabila ng lahat, pinatunayan ni Yoyoy na hindi hadlang ang anyo, accent o pinagmulan para maabot ang pangarap. Sa likod ng kanyang lakas, nariyan ang kanyang mahal sa buhay. Ang tahimik na inspirasyon na nagbibigay sa kanya ng tapang na magpatuloy kahit hindi sigurado ang bukas. Ngunit ang tanong, paano nga ba mula sa isang bus driver sa Bohol, naging boses ng kasiyahan ng buong bansa si Yoyoy Villame? At paano tinanggap ng industriya ang isang artistang iba ang tunog, iba ang itsura, at iba ang estilo? Iyan ang susunod nating babalikan. Taong 1971, tuluyan ang naitala sa kasaysayan ng musikang Pilipino ang pangalang Yoyoy Villame nang mailabas ang kanyang album na Magellan. Isa itong parody ng nabigong pananakop ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Simple, kwela at puno ng katotohanan na tinatawanan. Hindi nagtagal, ang Magellan ay naging top-selling record sa Visayas at Mindanao. Sa mga radyo sa probinsya, paulit-ulit itong pinapatugtog. Parang awiting hindi nagsasawa sa tainga ng masa. Dahil sa patuloy na paniniwala at tulong ng kanyang amo na si Leo, unti-unting umalingaw-ngaw ang kanyang musika sa Kalakhang, Maynila. At dito nga nagsimulang lumapit ang pangarap na matagal na niyang hinahabol. Hindi naglaon ay muling inilabas ang reissue album ng Magellan. At sa pagkakataong ito, sabay-sabay itong umere sa FM at AM radio na halos isang buwan na walang patid. Mula Luzon hanggang Visayas, mula sa mga tahanan hanggang sa mga pampasaherong sasakyan, maririnig ang boses at awitin ni Yoyoy Villame. Unti-unting dumami ang mga humanga. Unti-unting dumadami ang kumikilala at hindi nagtagal, iniidolo na siya ng maraming Pilipino. Tumatak sa kamalayan ng bayan ang kanyang mga komposisyon bilang novelty songs. Mga awiting hindi lang basta pampatawa, kundi sumasalamin ng kultura, politika at simpleng buhay ng masa. Ito ang naging daan upang makabuo si Yoyoy ng mahabang listahan ng mga album at recording.
mga awiting may inspirasyon sa politika na inawit sa Visayas, Tagalog at Ingles. Isang patunay na ang musika ay walang kinikilalang hangganan. Dahil sa kanyang malikot na imahinasyon at likas na talento, pinaghalo niya ang folk melodies at nursery rhymes at nilagyan ng nakakatawa ngunit makabuluhang lyrics na halo-halong Tagalog, Cebuano at Ingles. Isang estilo na kakaiba ngunit minahal ng sambayan ng Pilipino. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang paglalakbay. Hindi lamang sa musika nakilala si Yoyoy Villame. Pati sa pag-aartista, siya ay sumubok at nagtagumpay. Sa tulong ng komedyanteng si Chiquito na tinatawag ni Yoyoy na Papang, nabuksan ang kanyang pintuan patungo sa mundo ng showbiz. Noong 1972, agad siyang isinabak sa pelikulang Isla Limasawa bilang sidekick. Ginamit ang Magellan bilang theme song ng pelikula. Isang patunay na ang kanyang musika ay tuluyan ng tumagos sa mainstream. Dahil sa kanyang natural na galing at timing sa pag-arte, sunod-sunod ang dumating na proyekto. Mula sa maliliit na papel hanggang sa mahalagang karakter. Umabot sa mahigit 50 pelikula ang kanyang naging bahagi. Mula sa bus driver, mula sa kalsada ng probinsya, narito na siya ngayon, isang artistang minamahal ng masa. Ngunit sa likod ng tagumpay at kasikatan, ano ang naging kapalit nito kay Yoyoy Villame? Paano niya hinarap ang bigat ng kasikatan? At ano ang pagsubok na unti-unting sumabay sa kanyang pag-angat? Yan na ang susunod nating tatalakayin. Sa kabila ng kasikatang natamo ni Yoyoy Villame, hindi rin siya nakaiwas sa mga pagsubok na kadalasang kasabay ng kasikatan. Sa panahong ang pangalan niya ay palaging nasa radyo at pelikula, unti-unting nasubok ang kanyang katapatan bilang asawa at ama. Dumating ang sandaling siya ay natukso at nagawa niyang pagtaksilan ang kanyang asawang si Elizabeth. Isang pagkakamaling tahimik ngunit mabigat ang naging epekto. Nabunyag ang lahat sa isang pangyayaring hindi kailanman malilimutan ng kanyang pamilya. Dahil isang araw ay nakita ni Elizabeth sa bulsa ng pantalon ni Yoyoy ang isang panty. Isang bagay na nagsilbing patunay ng pagtataksil. At dito nagsimula ang matinding pagtatalo na yumanig sa kanilang pagsasama. Noong 1973, tuluyan ang nasira ang tiwala. At kapag ang pundasyon ng isang pamilya ay nabasag, madalas ay may kasunod itong mas malalim na sugat. Dahil sa bigat ng konsensya at emosyon, si Yoyoy ay nalulong sa pag-inom ng alak. Kasabay nito, isa sa kanyang mga anak ay napasama sa maling landas. Isang pangyayaring lalong nagdagdag ng pasanin sa kanyang kalooban bilang isang ama. Lumipas ang panahon, lumaki ang mga anak, ngunit lumaki rin ang distansya sa pagitan nila ni Yoyoy. Ang kanyang panganay na anak ay mas lalong nagtanim ng galit. Isang galit na unti-unting bumalot sa kanilang relasyon bilang mag-ama. Sa gitna ng katahimikan at pagkawatak-watak, tila ba tuluyan ng nilamon ng nakaraan ang kanilang pamilya. Ngunit minsan sa buhay, may mga kwentong hindi nagtatapos sa sakit. Hindi naglaon, si Elizabeth at ang kanilang mga anak ay nakakilala sa Panginoon. At sa paglipas ng panahon, ang galit ay unti-unting napalitan ng pangunawa at kapatawaran. Ang mga sugat na matagal nang bukas ay unti-unti nang nagsimulang maghilom. Sa huli, dumating din ang sandali ng pagsisisi at pagbabalik loob para kay Yoyoy. Pinagsisihan niya ang mga kasalanang nagawa at buong puso siyang nagbalik para sa Panginoon. Bit-bit ang pag-asang may ikalawang pagkakataon pa ang buhay. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagpatuloy si Yoyoy Villame sa kanyang karera, sa pagkanta, sa pag-arte, at sa pagbibigay saya sa mga taong patuloy na nagmamahal sa kanya. Dahil minsan mga tropa, ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon matapos magkamali. Dahil sa husay, sipag at kakaibang ambag ni Yoyoy Villame sa kulturang Pilipino, noong 1977, siya ay ginawaran ng pagkilalang national figure, isang parangal na hindi ibinibigay ng basta-basta. Kasabay nito, mas lalong tumimo sa kamalayan ng bayan ang kanyang awitin na mag-exercise tayo, isang kantang hindi lang pinapakinggan, kundi isinasabuhay. Sa loob ng maraming taon, matapos ang flag raising ceremony tuwing Lunes ng umaga, ang awiting ito ay naging opisyal na musika ng ehersisyo sa mga ahensya ng gobyerno at pampublikong paaralan sa buong bansa. Para sa marami sa atin,
Ito ang tunog ng kabataan, ang tunog ng sabay-sabay na galaw, ng simpleng disiplina, ng panahong ang saya ay makukuha sa iisang awitin. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang impluwensya ni Yoyoy Villame dahil mas lalo pa siyang sumikat nang malikha niya ang kantang Butchikik. Isang awiting puno ng gawa-gawang salita na parang may tunog Chinese. Ayon sa kwento, naisip ni Yoyoy ang lyrics ng Butchikik habang naghihintay siya ng mekanikong mag-aayos ng kanyang nasirang jeep sa Chinatown sa Maynila. Habang nakaupo, nagmamasid, nakikinig sa paligid at doon niya hinabi ang awiting kalaunay magiging isa sa pinakatanyag niyang obra. Ibinase niya nga ang tono nito sa Baby Cakes ni Dee Sharp, isang international hit noong 1962. Ngunit binigyan niya ito ng sariling kulay na Pilipino, kwela at mapangahas. Subalit hindi naging madali ang tagumpay ng Butchikik. Maraming miyembro ng Chinese community ang bumabatikos sa nasabing awitin dahil sa paniniwalang binaboy umano nito ang kanilang wika at kultura. Umabot pa sa puntong nagkaroon ng usaping legal at demandahan. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, ibinasura ng korte ang reklamo dahil napatunayan ni wala ni isang aktwal na salitang Chinese ang ginamit sa nasabing awitin. Mula sa kontrobersya, mas lalo pang naging bahagi ng kultura ang kanyang musika. Hindi naglaon, ay inilabas naman ni Yoyoy ang kantang Philippine Geography. At dahil sa kanyang natatangi na kontribusyon sa novelty music, noong 1982, ginawaran si Yoyoy Villame ng parangal bilang Best Novelty Solo Vocal Performer. Isang pagkilalang nagpapatunay na ang musika, kahit puno ng biro at tawa, ay maaaring maging makabuluhan at pangmatagalan. Ngunit habang ang kanyang mga awitin ay patuloy na umaalingaw-ngaw, unti-unti namang tahimik na nagbabago ang takbo ng panahon. Paano nga ba hinarap ni Yoyoy Villame ang paglipas ng kasikatan? At ano ang iniwan niyang pamana sa musikang Pilipino? Habang patuloy na umiikot ang mundo, unti-unti namang dumidilim ang takbo ng buhay ni Yoyoy Villame dahil kaunti na lamang ang kanyang mga proyekto. Hindi na tulad ng dati ang sigla ng trabaho. Kasabay nito, isang mas mabigat na pagsubok ang dumating sa kanyang pamilya dahil ang kanyang panganay na anak na si Martin ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Isang sakit na tahimik ngunit mapanira. Sa kabila ng kanyang pangalan at mga naabot, dumating ang puntong wala na siyang sapat na salapi upang maipagamot ang sariling anak. Isang desisyon na mabigat para sa sinumang ama. Isinuko ni Yoyoy ang kanyang anak at dinala ito sa probinsya upang mas matutukan at maalagaan ang kalagayan nito. Subalit noong 1985, diretsahang sinabi ng doktor ang katotohanan. Hindi na raw magtatagal ang buhay ni Martin. Malubha na ang kanyang kalagayan, sira na ang atay, at sobrang humina na ang katawan. Sa panahong ang musika ni Yoyoy ay patuloy pang maririnig ng marami, ang kanyang puso naman ay unti-unting nadudurog bilang ama. At noong 1986, sa kabila ng lahat ng tagumpay sa karera, dumating ang dagok na walang sino man ang handang tanggapin. Pumanaw na ang kanyang panganay na anak na si Martin. Isang paalala na kahit gaano pa kasikat ang isang tao ay walang ligtas sa sakit ng pagkawala. Sa kabila ng personal na trahedya, patuloy na kinilala ang ambag ni Yoyoy Villame sa sining at musika. Noong 1990, ginawaran siya ng parangal sa Manila Film Festival. Nagkaroon siya ng mahigit 25 album. Marami sa mga ito ay nakabenta ng napakaraming kopya na nagbunga ng single at double platinum awards noong 1991. Noong 1993, nanalo siya bilang Best Novelty Award para sa awiting Fiesta ng mga isda sa Awit Awards. At sa wakas ay kinilala rin siya bilang King of Philippine Novelty Song, isang titulong hindi kayang agawin ng panahon. Noong November 25, 1995, ginawaran siya bilang Best Performance at Best Comedic Song sa Kata Music Awards. Patunay na ang kanyang musika ay patuloy na minamahal. Hindi rin siya nanatili lamang sa entablado dahil pinasok din ni Yoyoy ang mundo ng politika at nagsilbi bilang councilor ng 2nd District ng Las Piñas City mula 1987 hanggang 1998. Noong 1995, tumakbo siya bilang Vice Mayor ngunit hindi siya pinalad na manalo. Noong October 13,
2003, isa na namang sugat ang iniwan ng panahon dahil pumanaw ang kanyang asawang si Elizabeth Cordelia Villame. Matapos nito, unti-unti nang nawala sa eksena ng musikang Pilipino si Yoyoy Villame. Pinili niyang ituon ang natitirang lakas sa pamilya at negosyo. Malayo sa kamera, malayo sa palakpakan. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang nagpaalam. Noong 18 ng Mayo 2007, pumanaw si Yoyoy Villame sa edad na 74 dahil sa cardiac arrest. Siya ay inilibing sa Calape Catholic Cemetery sa Calape, Bohol, sa lugar na kung saan nagsimula ang kanyang kwento. Ang buhay ay parang musika, may masayang himig, may malungkot na tono, at may mga bahaging gusto nating ulit-ulitin o kalimutan. Ang kwento ni Yoyoy Villame ay patunay na hindi kailangang perpekto ang isang tao para maging makabuluhan ang kanyang iniwan. Mula sa probinsya, mula sa pagiging driver, mula sa tawanan at pagkakamali, ginamit niya ang musika upang pagaanin ang bigat ng buhay ng kapwa. At sa kabila ng lahat ng kabiguan, ipinapaalala niya sa atin na huwag hayaang lamunin tayo ng sakit at pagkatalo. Sa halip, kumapit, magpatuloy at manalangin. Dahil minsan, ang isang simpleng kanta ang siyang nagiging sandalan ng buong bayan. At habang may Pilipinong napapangiti sa salitang butchikik, Magellan o mag-exercise tayo, mananatiling buhay ang alaala ni Yoyoy Villame. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan at mga tropa. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto. Tugtugan lang.